Magandang gabi po sa ating lahat at mapagpalang araw na mapag-usapan na naman po natin ang salita ng Diyos at tayo'y mapagpala sa pagbubulay ng kanyang salita. At ito po ang nangusap na topic sa akin at verse na ibinigay ng Diyos. Sabi niya po, focus on a Christian life. No? Bilang isang Kristiyano po, alam naman natin na hindi biro sa paningin ng sanlibutan ng isang maging Kristiyano dahil laging nasa isip nila, malapit tayo sa Panginoon, founded tayo ng salita niya. Kaya dapat lagi tayong nakafocus, no po, sa pagbibigay kapurihan para sa Kanya. At sabi niya po, no, dito sa Colossians chapter 3 verse 2 kung saan nagmula ang topic na to, sabi niya, set your minds on the things that are above, not on things that are on earth. Set your minds on things that are above. Ito po ang unang punto na gusto kong pag-usapan natin. Sabi niya sa Colossians chapter 2 verse 6, sa Tagalog version, yamang tinanggap na ninyo si Jesucristo bilang Panginoon, mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. Nga po, napakaganda ng verse na to na sinasabi sa atin bilang nakipag-isa na tayo kay Jesucristo, no, bilang tinanggap na natin siya at nakipag-isa sa Kanya, dapat lahat ng ating gagawin ay makapagbigay lugod sa ating Panginoon at makapagbigay kapurihan para sa Kanya. Dapat lagi tayong nakapokus sa araw-araw ng ating gagawin ay makakapagbigay tayo ng masamyong handog para sa Panginoon. Kaya lagi po nating ibigay ang ating buhay sa araw-araw sa Panginoon. Pagising pa lang natin, no po, lagi na natin ibigay sa Panginoon yung ating mga gagawin. Iset na natin yung focus natin na bilang isang Kristiyano, no, binibigay natin sa Panginoon lahat ng ating gagawin ay para sa Kanya. At binigyan niya tayo ng buhay sa araw-araw para makapagbigay kapurihan para sa Kanya. At sabi niya po sa Proverbs chapter 16 verse 3, commit your works to the Lord and your plans will be established. No? Napakaganda na naman ang salitang ito ng verse na to. I-commit natin sa Panginoon lahat ng ating gagawin. No po, lahat ng ating mga plano para bigyan tayo ng magandang kinabukasan, magandang pundasyon ng ating Panginoon sa araw-araw. At sa ating mga plano ito, mabibigyan tayo ng Panginoon ng assurance na sa lahat ng ating gagawin ay magtatagumpay tayo. No po, magtatagumpay tayo dahil alam natin kasama natin siya. At sabi niya po sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. No, pinapalakas tayo ng Panginoon gamit ang salita niya at ang pakikipag-isa natin sa Espiritu Santo sa lahat ng ating gagawin dahil nakapokus tayo, no po, bilang isang Kristiyano, nakapokus tayo sa salita ng Diyos at sa lahat ng kanyang pinapagawa sa atin na alam naman natin magtatagumpay tayo sa tulong niya. No po, at sabi niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, Tagalog version, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Ito po yung verse na minsan nakakapanakit sa ating mga Kristiyano. No? Sinasabi natin na Kristiyano tayo, pero minsan hindi tayo nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Bakit? Kasi po, yung focus natin, no, hindi siya ganon na naibibigay natin yung para sa Panginoon. Oo, maganda yung hangarin, maganda yung kagustuhan mo, pero yung output, hindi naman. Marami sa mga Kristiyano ngayon, na po, sa mga kapatid natin mananampalataya, na namamalakaya, nagsishare ng gospel, no po, nandun sila sa kanilang sinisharean, pero nawawala sa gawain ng Panginoon pag araw ng linggo. Minsan sinasabi nila na
dadalhin ko sila someday sa church. But napakasakit isipin na minsan sila pa yung nawawala sa gawain ng Panginoon. At sila yung nahihikayat para mawala sa gawain ng Panginoon. Napakasakit po na isipin na sa ating mga kapatid na nawawala sa focus bilang isang manggagawa ng Panginoon, bilang isang naglilingkod sa Diyos, no, na matangay po ng ganong sistema na sinasabi nila sila ang magdadala sa kanilang sinesharan, sa kanilang minamalakaya, pero minsan sila yung nadadala. No po? Napakasakit, no? At meron din naman po ng mga ibang Kristiyano naman na sinasabi nila Kristiyano sila, pero hindi nila ma-share ang Word of God, na po. Pag nandiyan na sila sa barkada, mga barkada nila, mga ibang tao na nakasalamuhan nila, pag sinabing Kristiyano sila, hindi nila ma-share ang Word of God. At kinakahiya po nila ang pagiging isang Kristiyano at pag-share ng Word of God. No, sa buhay po natin, dapat lagi tayong aggressiveness or meron tayong aggressiveness, no, na mag-share ng Word of God. Bilang isang Kristiyano, dapat lagi tayong nakapokus na dapat araw-araw ay meron tayong nasisharean ng Word of God. At nasa sa pumuhay din natin, no po, ang Word of God na binibigay sa atin bilang para maging pagpapala tayo sa ibang tao, para makita nila na ang ating buhay ay isang maging pagpapala din para sa kanila, na gumagawa tayo para sa Panginoon at hindi sa sarili natin. At sabi niya rin po sa Psalms chapter 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. No po, sa lahat naman ng ating gagawin, lagi namang nandyan ang Diyos at binibigyan tayo ng kaliwanagan sa ating daraanan at bibigyan tayo ng magandang pundasyon sa ating lalakaran. Na alam naman natin na hindi rin tayo pinapabayaan ng Diyos sa lahat ng ating gagawin, basta matuto tayong ibigay lahat ng ating gustong gawin para sa Kanya. No po, hindi ka magpaplano para sa sarili mo dahil isang Kristiyano. Magpaplano ka para sa Diyos na makagawa ka at makapaghatid ka ng kapurihan para sa Kanya. Amen po ba? At sa lahat ng ating gagawin, dapat lagi iniisip natin na bilang isang Kristiyano, no po, ibibigay natin ang 100% na makakaya natin para sa Kanya. At sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, suriin ninyo ang lahat ng mga bagay at panghawakan ang mabuti. Sa paligid po natin, sa nangyayari sa mundo, dapat lagi po tayo mapanuri. Lagi natin sinusuri ang mga nangyayari sa kapaligiran natin dahil sabi nga, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon at maraming madadaya na mananampalataya sa panahon ngayon at sa mga darating pang panahon na maraming darating na mga iba pang magsasabing sila ang propeta at magpapahayag ng mga salita na hindi naman tugma sa ating pananampalataya. Pwede kang matangay, pwede kang madala, ngunit nasa iyo kung matatag ang pananampalataya mo bilang isang Kristiyano at nakapokus ka sa mga salitang binibigay sa iyo ng Diyos upang maging sandata mo sa araw-araw at sa mga darating na panahon ay magamit mo ito bilang isang Kristiyano at mananatili kang mananampalatayang bilang isang Kristiyano. At pupunta naman po tayo sa second point. Sabi niya, not on the things that are on earth. No? May gawain naman na panglupa. Kung may gawain na panglangit, kung may gawain na makadiyos, kung may gawain na nakapagbibigay lugod sa Panginoon, meron naman gawain po na hindi nakakapagbigay ng kapurihan para sa Diyos. Yun ay yung mga gawa na panlupa. Na po. Ano yun? Ito po, sabi niya sa Romans chapter 8, verse 5 and 6 sa ESV version, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. Now, binibigay sa atin ng Diyos at pinapaalala niya sa atin
na kung ikaw ay mamumuhay sa laman at makamundong bagay, mamuhay ka na lamang sa makamundong bagay. Minsan kasi may tinatawag tayong pet sin, no? Pet sin po. Yung pet sin na yun yung mga kasalanan na paulit-ulit natin ginagawa at humihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, pero inuulit-ulit pa rin natin siyang ginagawa. Humihingi ka ng tawad pero ginagawa mo pa rin. Gagawin mo, hihingi ka ng tawad, gagawin mo, hihingi ka ng tawad. Paulit-ulit ka. Yun po yung tinatawag na pet sin. Inaalaga ang kasalanan na hindi naman tama sa paningin at sa harapan ng Diyos. Isa ito sa makamundong bagay. At alam naman po natin, no, sa chapter 6, ang sabi niya, sa verse 6, sabi niya, for those set the mind on the flesh is death. No po. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinasabi niya po rito, pag nagkamali ka, no po, sa pagdating ng paghuhukom, nasa iyo na po, na alam mo naman na nagkamali ka. Alam mo kung saan ka pupunta at saan ka paparoon. Nawa, bilang isang Kristiyano, ang mindsettings natin, ang focus natin, no po, ay hindi sa mga ganitong bagay. Binibigyan tayo ng paalala ng Diyos sa mga salita niya upang patuloy na makagawa para sa Kanya at maiwasan ang mga ganitong makamundong bagay. At sabi niya pa po sa Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other. You cannot serve God and money. Sa panahon po natin na to, sa pagdating ng pandemyang ito, no po, alam naman natin kung paano tayo naghirap, nawala ng trabaho, no po, pinagkakakitaan, kaya hindi po natin masisi, no po, yung mga kapatid natin, yung mga ibang tao ngayon, kung gaano sila ka-agresibo na kumita ng pera para mabuhay, para matustusan ng pamilya, para matustusan ang kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Pero, sabi nga po, nasa iyo kung magpapatangay ka sa takbo at sa ayon ng panahon. Tandaan po natin, isa lamang po ito sa binibigay na pagsubok sa atin ng Panginoon kung paano tayo manindigan sa ating pananampalataya, kung paano nakaset ang ating focus or ang mindset natin para sa paglilingkod sa Panginoon at maibigay ang karapat-dapat sa Kanya. Sabi nga po ng isang kanta, pag ang tao ay walang pera, no po, ano-ano ang naiisip, napapraning. No po? At sabi pa po ng linya sa kantang iyon, tatawag siya sa Diyos. Manghihingi ng kanya pangangailangan, lalong-lalo na ang perang kailangan natin sa panahon na ngayon, no po, na siyang umiiral upang magamit natin na pangtusto sa ating pangangailangan. At sabi pa po ng linyang ng kanta, pag siya ay meron ng pera, siya ay nakakalimot na sa Diyos. Na alam naman po natin kung saan nanggaling ang perang ibinigay sa atin. Kaya alamin po natin lagi kung saan nanggagaling ang pagpapalang ibinibigay sa atin ng Diyos. So, bibigyan ka ng pera ng mundo. Bibigyan ka ng mga kagustuhan mo, lahat ng gusto mo. Pero, sa dulo nito, saan po ba ang patungo mo at saan ka ba mapupunta ng perang pinangahawakan mo? Nawa, ang focus natin ay hindi matangay ng mga gusto natin dito sa lupa o ang tinatawag natin mga luho, kagustuhan ng ating bilang isang tao, bilang isang individual. Dapat alam po natin na ang perang ito ay nagmula sa Diyos at ibalik pa rin natin sa Diyos ang ibinigay niya sa atin. Amen? Sabi niya po sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. No po, nilinisin tayo ng Diyos basta ihingi lang natin tawad
ang ating mga pagkakamali, i-confess natin sa Kanya lahat ng mga pagkakamali natin. At idulog natin sa Kanya lahat ng mga pagkakamali natin. Bigyan niya tayo ng kalinisan, bigyan niya tayo ng kapatawaran. Sabi ko nga po kanina, huwag tayong paulit-ulit sa mga pagkakamaling nagagawa natin. Ang minsan ay sapat na upang matuto sa ating mga pagkakamali. Ang minsan ay isang palatandaan na ibinigay sa atin ng Diyos. Parang isang sugat. Pag nasugatan ka, magkakapeklat yan. Pero dapat matuto ka sa pagkakamali mong yun at sa pagkakasugat mo. Kung madapa ka man minsan, dapat sa susunod, hindi ka na madapang ulit. Dahil alam mo na nadapa ka na sa mga pagkakamaling iyon. Bumangon ka at gawin mong kalakasan ang bawat pagkakamaling ibinibigay sa iyo ng Diyos. Ang bawat pagkakamaling yon ay may leksyon na nais iparating sa atin ng Diyos. Kaya dapat po, alam natin kung saan nakapokus ang ating mindset, ang ating buhay bilang isang Kristiyano na naglilingkod para sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon lahat ng ating gagawin dahil alam naman natin na hindi tayo papahamak ng Diyos. At bibigyan niya tayo ng mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw bilang isang tao at bibigyan niya tayo ng kalakasan bilang isang Kristiyano na patuloy na humihingi at dumudulog para sa Kanya. At sa aking pong pagtatapos, ang sabi niya sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 2, idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, pananalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao, especially ang lahat ng ating mga pangangailangan sa ating sarili. No po? Ibigay natin sa Diyos, idalangin natin sa Kanya lahat ng gusto niya ipagawa sa atin at ibigay sa atin. Lahat ng ating gagawin, idulog natin sa panalangin. Hindi lamang po ang ating sarili, ang ating mga kapwa Kristiyano rin, ang ating mga kapastoran, mga pastora, kapwa maglilingkod sa Diyos, at ang iba pang mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Dahil alam naman po natin na parating na ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya tayo po'y manalangin.